Si Elaine Reyes, ang panganay na anak ni Renato at Marisa Reyes. Mula pagkabata, siya na ang tumutulong sa bahay at nang madisgrasya ang kanyang ama, siya ang umaalalay rito. Habang araw-araw niyang tinitiis ang matigas na ugali ng ina. Isang umaga, tahimik siyang bumaba sa kusina para magtimpla ng kape para sa tatay niyang si Renato. Habang naglalagay siya ng mainit na tubig sa tasa, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng nanay niya. "Ano na naman yung ginagawa mo, Elaine?" "Nagtitimpla lang po ako ng kape para kay tatay, Nay." "Para kay tatay mo o para sa'yo?" "Para po kay tatay, Nay." "O siya, sige, ipagtimpla mo na rin ako. Yung maraming asukal ayoko ng matabang." "Opo, Nay." Maingat na hinalo ni Elaine ang kape sa tasa at kumuha ng asukal. Saka nilagay sa tasa ng kanyang ina. Konti na lang ang asukal, kaya sinimot niya pati sa pinakagilid ng lagayan. 2 tasa ang dala niya. Isa para sa ama, isa para sa ina. Tahimik siya naglakad papunta sa kwarto ng kanyang ama at marahan siyang kumatok sa pinto. "Bukas yan, Elaine, anak." "Tay, Nay, eto na pong kape niyo." "Maraming salamat, anak." "Tay, mainit-init pa po. Dahan-dahan lang po Kinuha ni Renato ang tasa. Bahagyang ngumiti at mabilis namang inabot ni Marisa ang kape niya. "Dinamihan mo ba to ng asukal tulad ng sinabi ko?" "Sakto lang po, Nay." Ngunit nang tikman ni Marisa ang kape, agad niyang nasinghala ng lasa. "Pwe! Ano to, Elaine? Kape ba to o pinagbanlawan ng baso? Ang tabang-tabang! Wala malang katamis-tamis." "Inubos ko na pong asukal dyan, Nay. Wala na pong asukal sa lagayan." "Wala nang asukal? Eh di bumili ka. Ang aga-aga pinapakulo mo ng dugo ko? Ang simple lang, hindi mo pa magawa na maayos." "Pasensya na po talaga, Nay. Pahingi na lang po ng pera para makabili po ako sa tindahan." "Sa akin ka pa talaga hihingi ng pera? Oo nga pala. Sa akin pala kayo lahat nakaasa kasi wala ka namang maibibigay. Wala kang kwenta, Elaine. Kahit kailan, pabigat ka lang." "Tama na, Marisa. Maaga pa. Huwag mo nang sigawan niyang bata. Hindi naman niya kasalanan na walang asukal." "Bata? Ilang taon na yan? Hindi makabili ng asukal. Kahit konting silbi, wala. Kung ako lang ang masusunod, pinalayas ko na yan." "Ano bang pinagsasasabi mo, Marisa? Anak natin yan, tapos papalayasin mo? Ano bang pumasok dyan sa utak mo?" "Aba dapat lang, walang silbi Kung nagtrabaho lang sana siya para makatulong sa atin, matutuwa pa sana ako. Isa pa, pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Baka nakakalimutan mo na inaalagaan kita. Ako ang bumubuhay sa inyong dalawa." "Sinusumbatan mo na ba ako ngayon, Marisa?" "Ay bakit? Totoo naman Palamunin ko lang kayo. Kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang iniwan." "Bawiin mo yung sinabi mo." "Hindi ko babawiin ang sinabi ko dahil yan ang totoo. Yang anak mo pabigat lang yan. Imbis na tulungan tayo sa buhay, nagiging problema ko pa." "Marisa, tama na. Nasasaktan ng anak natin sa sinasabi mo. Kung ako tanggap ko na, inaalagaan mo ko dahil sa kalagayan kong to. Kung hindi lang ako nadisgrasya, edi sana ako nagtatrabaho para sa atin." Tumahimik saglit ang buong kwarto matapos ang mga salitang binitawan ni Renato. Pero imbis na matauhan si Marisa, mas lalo pa itong uminit ang ulo. "Pero wala nadisgrasya ka. Kaya wala kang karapatang makialam sa kung ano gusto kong gawin sa babaeng to." "Marisa!" "Ikaw babae, wala kang pakinabang. Kahit sa simpleng timpla ng kape, palpa ka." Marahas na sinabunutan ni Marisa si Elaine habang ang kanyang ama ay hirap umawat dahil naka-wheelchair ito. "Tama na, Marisa. Sobra ka na." "Ako ang sobra? Ako ang nagbabanat ng buto dito. Ako naghahanap buhay. Samantalang ang babaeng to, nakatunganga lang. Tanga pa utusan."
Humagulhol ng iyak si Elaine habang nagmamakaawa sa kanyang ina na tumigil na dahil sobrang sakit na ng pagsabunot nito. Marisa, kapag hindi ka tumigil, lalayas ako dito para wala ka na magiging problema. Napatigil si Marisa at tumingin kay Renato matapos marinig ang sinabi nito. Lalayas? Saan ka naman pupunta? Sa kalye? Tama na po, Nay. Ako na lang po saktan niyo. Huwag lang po kayo mag-away ni tatay. Mabuti pa, umalis ka sa harapan ko ngayon din, bago pa muling mandilim ang paningin ko. Agad na lumabas si Elaine ng kwarto at mabilis ang mga hakbang habang pinipigilan ng hikbi na kumakawala mula sa kanyang dibdib. Pagkasara ng pinto, tuluyan ang nanghina ang kanyang mga tuhod at napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Doon siya napaupo, niyakap ang sarili at tahimik na humagulhol. Bakit ganito, Nay? Ano bang kasalanan ko? Bakit ganito? Lagi niyo na lang ako sinasaktan. Bakit lagi na lang kayo nagagalit sa akin? Sa murang edad pa lang, naranasan na niya ang pait ng bawat salitang ibinabato ng ina. Kahit noong malakas pa ang katawan ng ama at nagtatrabaho pa ito, ganoon na rin siya tratuhin na parang utusan. Parang walang halaga. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kasalanan niyang isilang sa mundong ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng lumang t-shirt na halos butas-butas na. Huminga siya ng malalim at tumayo. Pilit na tinatapos ang pag-iyak. Alam niyang wala siyang karapatang magtagal sa sulok at umiyak. Kailangan na niyang maglinis ng bahay at magsaing para makapaghain mamayang tanghalian. Agad siyang nagtungo sa kusina, pinapaapoy ang kalan at sinimula ng pagsasaing. Habang kumukulo ang tubig sa kawali, winalisan niya ang sala, pinunasan ang mga lamesa at niligpit ang mga kalat. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahina niyang paghingal at sa kaluskos ng walis sa sahig. Matapos magsaing, lumapit siya sa maliit na aparador kung saan madalas nakalagay ang kaunti nilang pagkain. Binuksan niya ito na wala ng dilata, wala ng gulay, ni asinay, kakaunti na lamang. Napalunok siya, ramdam ang kaba sa dibdib. Wala siyang perang pambili ng ulam. Elaine! Halos tumalo ng puso niya sa kaba nang marinig ang sigaw ng ina. Mukhang natalo na naman ito sa sugal, tulad kahapon. Lagi itong umuuwi na aburido at siya ang pinagbubuntunan. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Po, Nay? Nagsaing ka na ba? Opo, Nay. Nakasaing na po ako. Mabuti kung ganon. Ipaghanda mo na ako na makakain. Bilis! Para lumamig naman tong ulo ko. Nay, wala pa po tayong ulam. Ano? Bakit wala pang ulam? 12:00 na. Anong ipapakain mo sa akin? Ha? Hangin? Wala po kasi akong pera. Wala pong pambili, Nay. Hinihintay ko po kayo. Diyos ko naman, Elaine! Kahit kailan, ang tanga mo talaga. Pati ulam ako pa aasahan mo. Pero wala... Bago pa man makapagsalita si Elaine, biglang dumapo ang kamay ng ina sa pisngi niya. Malakas, masakit, at sapat para tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nay, tama na po. Huwag niyo na po akong saktan. Hindi ka na nahiya? Nasa bahay ka lang buong araw. Tapos ni ulam, wala kang naihanda. Anong silbi mo rito? Sumunod ang kurot sa braso. Mahigpit. Halos bumaon ang kuko nito sa kanyang balat. Napapikit si Elaine. Tinitiis ang sakit. Pilit pinipigilan ng sigaw. Pasensya na po. Wala po talagang pera. Kung gusto niyo po, lalabas ako. Hahanap po ako ng gulay sa likod bahay. Ang tanga mo talaga! Papakainin mo pa ako ng madumi? Mangutang ka muna sa tindahan! Bilisan mo! Mariing pinunasan ni Elaine ang mga luha at tumango. Hindi na siya sumagot. Alam niyang anumang salita ay magpapagalit muli sa ina. Lumabas siya ng bahay
at mabilis na nagtungo sa tindahan para mangutang ng sardinas kay Aling Mirna. Pagdating doon, agad niyang napansin ang awa sa mukha ng tindera. Sinasaktan ka na naman ng nanay mo, Ading. Kasalanan ko rin naman po, Aling Mirna. Nako, hindi ka dapat sinasaktan kahit may kasalanan ka pa. Ano bang kinagagalit niya sa'yo? Wala pong ulam pagka-uwi niya. Nakasaing naman na po ako, kaso wala pong lulutuin. Ayun lang. Alam naman niyang wala kang pera. Sa'yo pa nagagalit. Oo nga po, pero hayaan niyo na po, Aling Mirna. Siguro pagod lang siya sa trabaho. Nako. Nakita ko nga siyang dumaan dito kanina kasama si Marites. Sigurado akong galing na naman sila sa bingo. Baka talo, kaya masama ang loob. Tama po kayo, Aling Mirna. Pwede niyo po ba akong pautangin ng 2 lata ng sardinas? Aba, oo naman, Day. Sigurado akong pagagalitan ka na naman. O baka masaktan ka pa ng nanay mo kapag wala kang nadalang ulam. Yun din po ang kinatatakot ko. Maraming salamat po, Aling Mirna. Teka lang, Ineng. Bakit po, Aling Mirna? Naisip ko lang, baka gusto mo magtrabaho para makalayo ka na sa nanay mong malupit. May mairerekomenda ako sa'yo. Stay in. 8,000 ang buwan. Libre lahat pati pagkain. Kaya buo mo pa makukuha ang sahod mo. May sarili ka pang kwarto. Mabait pa ang amo. Talaga po? Oo, kung pwede ko lang iwan ang tindahan, ako na sana ang pumalit. Mag-aalaga ka lang ng mga halaman sa mansyon. Nandoon din ang anak kong mabait, kaya may makakasama ka. Napaisip si Elaine sa alok. Hindi lang dahil gusto niyang makalayo sa ina, kundi dahil gusto niyang makatulong sa pamilya. Baka kapag may trabaho na siya, hindi na siya mamaliitin o sasaktan ng kanyang ina. Baka magkaroon na siya ng halaga sa kanilang pamilya. Magpapaalam po muna ako kay nanay at tatay, Aling Mirna. Kapag pumayag sila, tatanggapin ko po ang trabaho. O sige, basta bumalik ka agad dito ha. Baka maunahan ka pa ng iba. Bukas pwede ka na magsimula. Sasabihan ko agad ang amo ng anak ko. Sige po, salamat po, Aling Mirna. Mabilis siyang naglakad pa uwi. Halos matisod sa pagmamadali sa makitid na daan habang mahigpit na hawak ang 2 lata ng sardinas. Mabigat ang kaba sa dibdib niya, hindi dahil sa pagod, kundi sa takot sa ina niyang tiyak na magagalit dahil sa kanyang katagalan. Pagdating sa tapat ng bahay, tanaw niya ang ina sa pintuan, nakapamewang, nakakunot ang noo at naglalagablabang tingin. Elaine, bakit ang tagal mo? Gutom na ako. Nay, teka lang po. May sasabihin po ako. Ano na naman yan ha? Palusot mo na naman. Kahit kailan talaga, nakakainit ka ng ulo. Halika rito at tuturuan kita ng leksyon. Bago pa man siya lapitan ng ina, mabilis siyang nagsalita. Nakataas ang 2 kamay bilang depensa. Nay, may magandang balita po ako. Kaya po ako natagalan. May inalok po na trabaho si Aling Mirna. Ano? Trabaho? Ano namang klaseng trabaho yan? Sa mansyon daw po kung saan nagtatrabaho ang anak niya. Mag-aalaga lang ako ng mga halaman. Stay in po, may sariling kwarto. Libre ang pagkain. At 8,000 pong sahod kada buwan. Saglit na natahimik ang ina. Ang apoy ng galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat at interes. 8,000? Libre pa lahat? Opo, Nay. Kaya po ako natagalan. Kinausap po ko ni Aling Mirna. Kung papayag po kayo, bukas na raw po ako pwede magsimula. Aba, maganda yan. Sa wakas may pakinabang ka na rin. Hindi mo na kailangan umasa lang dito sa bahay. Basta siguraduhin mong sa akin mo ibibigay ang sahod mo. Libre ka naman sa pagkain at tirahan doon. Opo, Nay. Pangako po. Napangiti si Elaine. Hindi dahil sa papuri ng ina, kundi dahil sa pag-asang unti-unti na siyang magkakaroon ng halaga sa paningin nito. Sige, pumalik ka kay Aling Mirna bukas at ayusin mo na mga gamit mo ngayon. Sabihin mong pumayag na ako. Pero siguraduhin mong totoo yan, Elaine.
Opo, Nay. Hindi po kayo magsisisi. Nadama ni Elaine ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may bagong simula na naghihintay sa kanya kahit hindi pa niya alam kung anong klaseng buhay ang sasalubong sa kanya sa loob ng mansyon na pagtatrabahuhan niya. Kinabukasan, maagang nagising si Elaine. Habang sinisinaga ng unang liwanag ng araw ang kanilang maliit na bahay, maingat niyang inililigpit ang ilang damit sa isang lumang bag. Ramdam niya ang kaba at pananabik. Ito na ang araw na lilisanin niya ang tahanang kinalakihan niya. Tahimik siyang lumapit sa kanyang ama na nakaupo sa wheelchair at nakatanaw lamang sa bintana. Tay, aalis na po ako. Pupunta na po ako sa tindahan ni Aling Myrna. Tinanggap ko na po yung trabaho na inalok niya sa akin. Nasabi na sa akin ang nanay mo kagabi. Pero anak, bakit hindi mo sinabi sa akin agad bago ka nagdesisyon? Ayokong malayo ka sa amin. Tay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pero pumayag naman na po si nanay. Para na rin po makatulong ako sa inyo. Kita sa mga mata ni Renato ang lungkot at pag-aalala. Sanay siya na araw-araw na andyan si Elaine. Nag-aalaga, nag-aasikaso ng bahay, at laging nasa tabi niya. Sigurado ka ba, anak? Kaya mo ba talaga magtrabaho? Baka mahirapan ka ron. Kaya ko po, tay. Para po sa inyo to. Tumango si Renato at hindi na napigilan ang pagpatak ng luha. Maingat niyang hinaplos ang buhok ni Elaine. Isang lambing na matagal na niyang hindi nagagawa. Ingatan mo ang sarili mo, anak. Kapag nahirapan ka, umuwi ka lang Hindi kita pipigilan. Opo, tay. Salamat po. Napalingon silang dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok si Marisa. Sa unang pagkakataon, hindi ito galit. Hindi rin nakasimangot. May kakaibang lambing sa tinig nito nang magsalita. Oh, aalis ka na pala. Halika rito, Elaine. Lumapit si Elaine nang may pag-aalinlangan. Ngunit laking gulat niya nang yakapin siya ng ina. Pasensya ka, anak, minsan. Nadadala lang ako ng pagod. Gusto ko lang naman tulungan mo ako. Huwag mong isipin hindi kita mahal, ha? Hindi po, Nay. Alam ko pong mahal niyo ako. Kaya nga po ko aalis para kahit paano maging proud kayo sa akin. Proud na ako ngayon pa lang. Basta tandaan mo, ipadala mo lahat ng sahod mo sa akin. Walang labis, walang kulang. Opo, Nay. Pangako po. Hinaplos ni Marisa ang pisngi ng anak bago ito tuluyang umalis. Para kay Elaine, yun marahil ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tunay siyang minahal ng ina at sapat na yun para lumakad siyang may lakas ng loob. Bitbit ang bag at pusong puno ng pag-asa, naglakad siya papunta sa tindahan ni Aling Myrna. Habang tumutunog ang bawat hakbang sa lupa, ramdam niya ang halo-halong emosyon. Tuwa, kaba at takot sa panibagong buhay na naghihintay. Kaya mo to, Elaine. Nakikita ka na ni nanay bilang anak niya. Ngayon ka pa ba aatras? Pagdating niya sa tindahan, agad siyang sinalubong ng ngiti ni Aling Myrna na abalang nag-aayos ng paninda. Aba, Elaine, ang aga mo Ibig sabihin, pumayag na ang nanay mo? Opo, Aling Myrna. Pinayagan na po ako ni nanay. Napangiti si Aling Myrna at baka sa mukha niya ang tuwa. Parang sariling anak na rin ang turing kay Elaine. Mabuti naman, iha. Salamat at hindi na sayang ang alok ko sa'yo. Magandang pagkakataon to. Mag-ipon ka, ha? Para balang araw, makapag-aral ka ulit. Ngumiti si Elaine. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ipapadala niya ang lahat ng sahod sa kanyang ina. Tulad ng ipinangako niya. Hindi niya iniisip ang sarili na mas mahalaga sa kanya ang pagmamahal at pagtingin ng ina. Opo, Aling Myrna, gagawin ko po ang lahat. Mabuti, mamaya darating na si Janice. Sabay na kayong pupunta sa mansyon. Sige po, hihintayin ko na lang po siya. Mabait ang anak ko, huwag kang mahihiya. Siya na rin ang magtuturo sa iyo ng mga gawain.
Basta masipag ka at marunong makisama, siguradong magugustuhan ka ng amo nyo. Opo, sisikapin ko pong hindi kayo mapahiya. Habang inaayos ni Elaine ang mga dala, napansin ni Aling Myrna ang kupas na larawan sa kamay niya. Larawan nilang mag-ina, bahagyang napunit sa gilid. Mahal mo talaga ang nanay mo, ano? Opo, mahal na mahal ko po sila ni tatay. Napangiti si Aling Myrna. May bahid ng awa sa mga mata. Ngunit hindi na nagsalita pa. Sa halip, iniabot niya ang tinapay at isang baso ng malamig na tubig. Oh, kain ka muna habang naghihintay ka kay Janice. Salamat po, Aling Myrna. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang lumapit ang isang dalaga sa tindahan. Ma, nandito na ako. Buti naman at nandito ka na, anak. Ito pala si Elaine. Siya yung sinasabi ko sa iyo kagabi. Sasama siya sa iyo sa mansyon. Magsisimula na rin siya sa trabaho. Ah, siya po ba yung papasok bilang hardinera? Oo, anak. Siya nga. Hello po. Hi, Elaine. Ako si Janice. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita doon. Babait naman sila sa mansyon. Basta masipag ka. Naku, salamat. Gagawin ko po na maayos ang trabaho ko. Pag-aalaga ka lang naman ng mga halaman. Tara na para hindi tayo malate. Tumayo si Elaine. Pinunasan ang mumo ng tinapay sa palad. At maingat na isinuksok ang lumang larawan ng kanyang pamilya sa bulsa ng bag. Kumislot ang kanyang dibdib. Halo ng kaba, tuwa at pananabik. Ingat kayo ha, Janice. Bantayan mo si Elaine. Opo, ma. Tara na, Elaine. Sumakay silang dalawa sa tricycle. Habang umaandar ito sa kalsada, ramdam ni Elaine ang mabilis na tibok ng puso niya. Dumadampi ang hangin sa kanyang pisngi habang unti-unting lumalayo ang pamilyar na tindahan at mga kalyeng kinalakihan niya. Kinakabahan ka, no? Medyo. First time ko pong lumayo sa bahay para magtrabaho eh. Normal lang yan, pero promise, kakayanin mo. Sa umpisa mahirap, pero nasasanay din. Pag nagustuhan ka pa ng amo, may bonus ka. Talaga? Sana nga po, para maibigay ko kay nanay. Ang bait mo talaga. Ako nga hindi hinihinga ni nanay eh, at hindi ko rin binibigay lahat ng sweldo ko sa kanya. Bumibili rin ako para sa sarili ko. Sana ikaw din minsan. Okay lang po. Basta mapasaya ko si nanay. Lagi kasi siyang nagagalit sa akin dati. Lalo na nung wala pa akong trabaho. Kawawa ka naman. At saka, huy, tigilan mo na yang po. Magkaedad lang tayo. Sige po. Ay, sige Janice. Yan, mas okay na yan. Napangiti si Elaine ng bahagya. Sa simpleng lambing ni Janice, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Parang may kakampi siya sa bagong mundong papasukan niya. Maya-maya, huminto ang tricycle sa tapat ng isang malawak at mataas na gate. Sa loob, tanaw ang napakalaking mansyon na kulay puti. Napapalibutan ng malalawak na hardin, matatayog na puno at mga fountain. Makinis ang daan, para bang ibang mundo kumpara sa simpleng lugar na iniwan ni Elaine. Ayan na! Welcome sa mansyon. Dito ako nagtatrabaho. Wow! Ang laki at ang ganda! Tara na, huwag ka na matulala dyan. Papakilala na kita kay ma'am. Ready ka na? Oo naman, medyo kinakabahan lang. By the way, may anak si ma'am na medyo maldita. Spoiled brat kasi, kaya ganyan ang ugali. Pero wag mo nalang pansinin ha. Hala, seryoso ba? Oo, pero wag kang kabahan. Gawin mo lang na maayos ang trabaho mo. Ayos na. Salamat ah, ang bait mo sa akin. Walang anuman, kita ko naman kung gaano kakasipag at kapursigido. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling pabango sa bawat sulok. Kumikintab ang marmol na sahig. Napapalibutan ng malalaking painting ang mga chandelier na para bang bituin sa kisame.
Dito ka muna ha. Tatawagin ko si Ma'am Nelia. Sige, Janice. Tumayo si Elaine sa tabi ng pinto. Mahigpit ang hawak sa bag. Ramdam niya ang kaba, pero pinipilit niyang kumalma. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng malaking sala. Lumabas ang isang babaeng may maayos na tindig, suot ang simpleng beige na bestida. Elegante, pero hindi nakakatakot. Ma'am, ito po si Elaine. Siya po yung sinasabi ko na gustong magtrabaho dito bilang hardinera. Ah, siya pala si Elaine? Ang ganda naman ng pangalan mo, iha. Halika rito. Lumapit si Elaine, nanginginig ang kamay. Ngunit laking gulat niya nang marahan siyang hinawakan ni Ma'am Nelia at nginitian ng may lambing. Ang bait ng aura mo, iha. Huwag kang kabahan ha. Dito, hindi kita papahirapan. Basta masipag ka at tapat ka sa trabaho mo. Maraming salamat po, ma'am. Sisikapin ko pong gawin na maayos ang trabaho ko rito. Habang nag-uusap sila, bumaba mula sa hagdanan ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling dress at may hawak na cellphone. Si Candice, ang anak ni Nelia. Nakataas ang kilay nito. Halatang hindi nagustuhan ang bago nilang bisita. Sino siya, Mami? Si Elaine, ang bago nating hardinera, anak. Halatang mabait at magaan ang aura niya. Sana magkasundo kayo, iha. Mabait? Tingnan na lang natin. Janice, dalhin mo muna siya sa magiging kwarto niya para makapagpahinga na. Huwag ka na muna magluto ng hapunan. Hayaan mo ng ibang maids ang gumawa ng ibang gawain sa bahay. Magpapadeliver na lang ako ng food package. Gusto kong i-welcome ang bago nating hardinera. Talaga po, ma'am? Oo, sige na. Ihatid mo na si Elaine sa kwarto niyo. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Salamat po talaga. Hindi ko akalaing ganito kabilis makapasok sa trabaho. Walang anuman, iha. Dumaan sila sa mahabang pasilyong may marmol na sahig. Napatingin si Elaine sa dingding kung saan nakasabit ang mga larawan ng pamilya. Si Nelia, ang asawa nitong matagal nang yumao, at si Candice noong bata pa, nakangiti sa gitna ng hardin. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo, binuksan ni Janice ang pintuang gawa sa kahoy na nara. Eto, Elaine, dito tayo. Maliit lang, pero maaliwalas. Ang ganda nga, Janice. May bintana pa. Hindi ako sanay sa ganito kagandang tulugan. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Maid's quarter lang to. Huwag kang mahiya. Sige, Janice. Hindi ko lang akalain na ganito kagandang tutulugan ko. Nasanay kasi ako sa sahig eh. Sus, sige na, magpahinga ka na. Iiwan muna kita rito. Inayos ni Elaine ang mga gamit niya saka humiga sa kama. Nagising na lang siya nang marinig ang boses ni Janice at agad siyang napabangon. Hala, sorry. Nakatulog ako, Janice. Ano ka ba? Okay lang. Bukas ka pa naman mag-uumpisa sa trabaho. Akala ko kasi ngayon na. Inutusan kasi ako ni Ma'am Nelia na puntahan ka para iyain kang kumain. Ewan ko ba? First time to na isasabay niya tayong kumain ng mga empleyado niya. Medyo weird pero nakakatuwa. Halatang may paborito na si Madam. At ikaw yon. Ay, grabe naman. Hindi naman siguro. Naku, okay lang yun oh. Hindi naman ako maiinggit. Si Ma'am Candice lang ang inaalala ko. Naku, baka magalit pa siya sa akin. Kita ko nga ugali niya kanina, Janice. Huwag ka mag-alala, huwag mo nalang pansinin. Ang importante, ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. O siya, halika na. Baka magalit pa si Madam sa atin. Nagmadali silang bumaba sa malawak na hagdanan. Sa gitna ng dining hall ay nakahanda ang mahaba at mamahaling hapag. May mga kandilang nakasindi, porselanang pinggan at mga pagkaing hindi pa kailanman natikman ni Elaine. Steak, creamy soup at makulay na salad. Naupo si Ma'am Nelia sa gitna. Maaliwalas ang muka at halatang masaya. Sa kanan niya si Candice na abala sa cellphone. At sa kaliwa,
2 bakanteng upuan. Ayun, nandiyan na pala kayo. Halika Janice, dito ka sa tabi ni Candace. At si Elaine naman, umupo ka na rin iha. Dito ka sa tabi ko. Ma'am, ako po ba? Oo naman, huwag ka nang mahiya. Pare-pareho lang tayong tao dito. Gusto ko lang makilala ka habang kumakain tayo. Napatingin si Janice. Halatang nagulat din sa utos ng amo, ngunit kaagad ding sumunod. Si Elaine ay dahan-dahang umupo. Halos hindi maigalaw ang kamay habang hawak ang kubyertos. Ramdam niya ang malamig at matalim na tingin ni Candace. Mommy, seriously? Ipinasabay mo siya sa atin kumain? Oo anak, bakit naman hindi? Mabait si Elaine. Gusto ko lang maramdaman niyang welcome siya dito sa bahay. Alam mo namang ayoko may nakakaramdam ng pagiging iba, diba? Right, welcome. Sa bawat subo ni Elaine, ramdam niya ang tensyon sa paligid. Si Nelia ay patuloy na nakikipagkwentuhan tungkol sa kung taga saan siya, ilan silang magkakapatid, at kung kailan siya huling nagtrabaho. Sa bawat sagot ni Elaine, magaan at puno ng lambing ang tono ni Nelia. Alam mo iha, may kakaiba sa'yo. Ang gaan ng loob ko sa'yo. Parang matagal na kitang kilala. Maraming salamat po ma'am. Napakabuti niyo po sa akin. Walang anuman yon. Madali lang naman ang trabaho mo dito. Bukas, diligan mo lang ang mga halaman at bunutin ang mga damo. Pag dumating ng mga in-order kong Class A seeds, pwede mo nang simulan ang pagtatanim next week. Sa kabilang dulo ng mesa, halos pumutok na sa inis si Candace. Ang bawat ngiti ni Elaine kay Nelia ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pride. Ayaw na ayaw niyang may kahati sa atensyon ng nanay niya. Tingnan lang natin kung hanggang kailan ka dito. Nang matapos ang hapunan, nagpasalamat si Elaine ng buong puso. Ngunit pagkalabas nila ni Janice sa dining hall, bago pa siya makalayo, naramdaman niyang may matang sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Candace. Nakapamewang, nakatayo sa pintuan at nakangising malamig. Ang titig nito ay parang banta na magiging impyerno ang buhay niya sa loob ng mansyon. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, nagising na si Elaine. Tahimik ang mansyon. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig mula sa gripo sa hardin ang kanyang maririnig. May dala siyang timba at maliit na pala. Gaya ng bili ni Ma'am Nelia kagabi, kailangan niyang diligan ang mga halaman at bunutin ang mga damo bago sumikat ang araw. Habang abala siya sa pagdidilig, narinig niya ang tunog ng tsinelas mula sa veranda. Paglingon niya, si Candace, bagong gising, nakapajama at may hawak pang cellphone. Ang aga mo ah. Opo ma'am, kailangan ko pong agahan para maaga rin po ako matapos. Maaga matapos? Aba, bago ka pa lang, nagpapakita ka na ng katamaran mo. Gusto mong matapos agad ang trabaho? Hindi na sumagot si Elaine. Inalala ang bili ni Janice na wag na lang pansinin. Nagpatuloy siya sa pagbubunot ng damo at pagdidilig ng mga paso. Hoy babae, kinakausap kita. Huwag kang bastos. Pasensya na po ma'am. Pasensya. Yung gilid hindi mo pa dinidiligan. Ang dami pang tuyong dahon. Opo ma'am, mamaya po pagkatapos ko nitong side na to. Aba, binabaliwala mo ang utos ko? Pinilit ni Elaine na huwag kumontra. Tumayo siya, lumipat sa kabilang gilid ng hardin at muling nagbunot ng damo. Ginagawa ko na po ma'am. Teka lang, anong klaseng pagbubunot yan? Hindi mo malang sinasama ang ugat? Ayan tuloy, tutubo lang ulit. Sige po, aayusin ko po. Kung ako si Mami, matagal na kitang pinalayas. Hindi ko alam kung bakit ang lambot niya sa'yo. O sadyang, sip-sip ka lang. Hindi naman po ako sip-sip. Mabait lang po talaga ang mami niyo. Mabait? Kung itrato ka niya parang special? Hindi kabaitan yon. Favoritism. May pa-welcome pang nalalaman.
Ano bang ginawa mo sa mami ko? Ha? Wala po akong ginawa, ma'am. Sinasabi ko sa'yo, Elaine, layuan mo ang mami ko at ayusin mo ang trabaho mo. Ilugar mo ang sarili mo. Hanggang hardinera ka lang. Hardinerang sipsip. Hindi maintindihan ni Elaine kung bakit siya tinawag na sipsip ni Candace. Gayong bago pa lang siya sa trabaho at kakikilala lang niya sa amo. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Lumipas pang ilang araw at lalo lang tumindi ang pangmamaliit ni Candace kay Elaine. Hindi na lang ito simpleng pagsungit. Ginawa na niyang libangan ang pagpapahiya sa dalaga. Sa paglilinis ng hardin kung saan nagkalat ang basyong bote, plastik at upos ng sigarilyo ng barkada ni Candace, muli itong nang asar. Ano ba yan, Elaine? Ganyan ka ba talaga kabagal kumilos? 3 oras na kami dito. Hindi mo pa rin natatapos linisin ang kalat namin? Pasensya na po, ma'am. Tatapusin ko po agad. Candace, kinakawawa mo naman masyado ang hardinera niyo. Dapat lang yan sa kanya. Kasi sip-sip siya. Pag nandyan si mami, bida-bida. Napayuko si Elaine. Pilit kinakalmang sarili. Sa gilid, nakatayo si Janice. Halatang hindi mapakali habang pinapanood ang lahat. Ma'am Candace, ako na pong tutulong kay Elaine. Sinabi ko na sa'yo, Janice. Huwag kang makialam kung ayaw mong matanggal sa trabaho. Natigilan si Janice. Kita ang takot sa muka. Marahang pinisil ni Elaine ang braso niya. Ayos lang ako, Janice. Kaya ko to. Sa bawat kaluskos ng walis at bunot ng damo, ramdam ni Elaine ang bigat sa dibdib. Hindi lang pagod, kundi ang tahimik na hirap ng pagtrato sa kanya. Ngunit kinaya niya, alang-alang sa ina. Takot siyang magalit ito pag nawalan siya ng trabaho. Ano ba, Elaine? Bilisan mo ang kilos mo dyan. Sandali lang po. Hindi naman po ako robot, ma'am. So nagrereklamo ka na, ha? Hindi po sa ganun. Ang sabi ko lang po, sandali lang po. At sumasagot ka pa talaga, ha? Halika rito. Bruha ka. Punong-puno na ako sa'yo. Sinabunutan ni Candace si Elaine ng marahas, pero napatigil silang dalawa nang marinig ang boses ni Nelia sa likuran. Candace! Tama na! Bitawan mo si Elaine! Mommy? Wala kang karapatang saktan si Elaine! Galit na galit ang mukha ni Nelia habang nakatayo kasamang isang matandang babae na marangal ang tindig. May puting buhok at matalim ang mga mata. Sa likuran nila ay si Marisa, ang ina ni Elaine. Nay? Hindi ikaw ang anak ko. Tingnan mo nga naman, pati nanay mo, kinamumuhian ka. Dahil ikaw ang anak ko, Candace. Ha? Anong anak? Wala akong inang mahirap. Siya ang tunay mong ina, Candace. At ikaw naman, Elaine, ikaw ang tunay kong anak. Ano? Joke ba to, ma'am? This isn't funny. Hindi po totoo yan. Candace, anak, ako ang tunay mong ina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elaine. Hindi siya makagalaw. Ramdam ang panginginig ng buong katawan. Si Candace naman ay napaatras. Tulala, hindi matanggap ang narinig. Mama, sabihin mong hindi to totoo. Ako yung anak mo. Ako yun. Pasensya na kayo mga iha. Nagawa ko lang ipagpalit kayo dahil sa galit ko noon kay Nelia. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. Lalo na't malubha na ang sakit ko ngayon. Gusto ko lang itama ang pagkakamaling nagawa ko. Patawarin niyo sana ako. Tumahimik ang buong hardin. Kahit ang mga ilaw sa mansyon ay tila ng lamig. Sa gitna ng katahimikan, si Elaine ay napaiyak. Hindi niya alam kung sakit, takot o galak ang nararamdaman. Si Candace naman ay unti-unting lumuhod sa damuhan. Hawak ang ulo, umiiyak sa galit at pagkawasak. Hindi! Hindi ako papayag! Ako yung anak mo, ma'am! Ako! Hindi siya! Ngunit huli na. Ang katotohanan ay parang kulog na kumitil ng katahimikan at ito ang simula ng pagbabago sa buhay nilang lahat.
Lumipas ang ilang linggo matapos ang DNA test at nakumpirma ang katotohanan. Nagkapalit nga ng sanggol si Nelia at Marisa. Hindi naging madali para kina Elaine at Candice na tanggapin ang lahat. Lalo na't napamahal na si Elaine sa itinuri niyang ama at sa inang si Marisa na nagpalaki sa kanya. Anak, alam kong hirap ka pa rin. Hindi ko hinihingi na tawagin mo agad akong mama. Gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako. Hindi kita pipilitin. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Hindi kasi ganito yung buhay na alam ko. Mamimiss ko po si tatay at si nanay. Sila po kasi ang nakasanayan ko. Pwede ka namang bumisita sa tatay Renato mo kung gusto mo. Pasensya ka na, Elaine. Kaya palang layo ng loob ko sa'yo. Kasi hindi pala ikaw ang tunay kong anak. Pero ginawa ko ang lahat para mahalin ka. So, ibig sabihin, magiging mahirap na ako? Huwag ka mag-alala, Candice. Bibigyan ko ng kabuhayan ng Mama Marisa mo. Pwede mo pa rin akong tawaging Mami. Pero masuunahin ko na ngayon ang pagiging ina kay Elaine. Ngayon ko naiintindihan kung bakit ang lapit ng loob ko sa kanya. Pagkaraan ng ilang buwan, naging tahimik ngunit masaya ang buhay sa mansyon. Si Elaine ay hindi na hardinera, kundi isa ng senyorita. Nakapag-aral siyang muli at namuhay ng marangya. Si Marisa naman ay nakatanggap ng tulong mula kay Nelia upang makapagsimula sila ng bagong buhay, kasama ang anak niyang si Candice. At hanggang dito na lang po ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!